Kabanata 53, ang huling paglalakbay mula sa Galilea. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 51 hanggang 56, Lucas Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 24. Habang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang ministeryo, nagkaroon ng pagbabago sa paraan ng paggawa ni Kristo. Noon pa man ay sinikap niyang iwasan ang kaguluhan at publisidad. Siya ay tumanggi sa pagpupugay ng mga tao, at mabilis na dumaan sa iba't ibang dako ng ang tanyag na sigasig sa kanyang pabor ay tila nag-aalab na hindi makontrol. Paulit-ulit na siya ay nag-utos na walang dapat magpahayag sa kanya bilang ang Kristo. Sa panahon ng pista ng mga tabernikulo, ang kanyang paglalakbay sa Jerusalem ay ginawa ng mabilis at palihim. Nang hinimok ng kanyang mga kapatid na ipakita ang kanyang sarili sa publiko bilang ang Mesiyas, ang kanyang sagot ay, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Juan Kapitulo 7 versikulo 6. Siya ay gumawa ng kanyang daan patungo sa Jerusalem nang hindi napapansin, at pumasok sa lungsod nang hindi ipinaalam, at hindi pinarangalan ng karamihan. Ngunit hindi ganoon sa kanyang huling paglalakbay. Ilang panahon na siyang umalis sa Jerusalem dahil sa masamang hangarin ng mga pari at mga rabay. Ngunit siya ngayon ay nagtakdang bumalik, naglalakbay sa pinakapangmadlang paraan, sa isang paikot-ikot na ruta, at nauna sa pamamagitan ng gayong pagpapahayag ng kanyang pagdating na hindi niya ginawa noon. Siya ay nagpapatuloy sa tanawin ng kanyang dakilang sakripisyo, at dito ang atensyon ng mga tao ay dapat ituon. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Juan Kapitulo 3 versikulo 14. Kung paanong ang mga mata ng buong Israel ay itinuon sa itinaas na ahas, ang simbolo na itinalaga para sa kanilang kagalingan, kaya ang lahat ng mga mata ay dapat maakit kay Kristo, ang sakripisyo na nagdala ng kaligtasan sa nawawalang mundo. Ito ay isang maling kuro-kuro sa gawain ng Mesiyas, at kawalan ng pananampalataya sa banal na katangian ni Jesus, ang nagbunsod sa kanyang mga kapatid na himukin siya na iharap sa publiko ang kanyang sarili sa mga tao sa pista ng mga tabernikulo. Ngayon, sa diwa na katulad nito, hahadlangan sana siya ng mga disipulo sa paglalakbay patungong Jerusalem. Naaala nila ang kanyang mga salita tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanya roon. Alam nila ang nakamamatay na puot ng mga pinuno ng relihiyon, at hindi nila gusto ang kanilang guro na pumunta doon. Sa puso ni Kristo ay isang mapait na gawain na ipilit ang kanyang daan laban sa mga takot, pagkabigo, at kawalan ng pananampalataya ng kanyang minamahal na mga alagad. Mahirap na akayin sila patungo sa dalamhati at kawalan ng pag-asa na naghihintay sa kanila sa Jerusalem. At si Satanas ay malapit na upang ipilit ang kanyang mga tukso sa anak ng tao. Bakit siya ngayon ay pupunta sa Jerusalem, sa tiyak na kamatayan? Sa buong paligid niya ay mga kaluluwang nagugutom sa tinapay ng buhay. Sa bawat banda ay may mga nagdurusa na naghihintay sa kanyang salita ng pagpapagaling. Ang gawaing gagawin ng Ebanghelyo ng kanyang biyaya ay kasisimula pa lamang. At siya ay puno ng sigla ng kalakasan ng pagkalalaki. Bakit hindi sumulong sa malalawak na larangan ng mundo na may mga salita ng kanyang biyaya, ang dampi ng kanyang kapangyarihang magpagaling? Bakit hindi kunin sa kanyang sarili ang kagalakan ng pagbibigay ng liwanag at kagalakan sa mga milyon-milyong madilim at nalulungkot? Bakit ipaubaya sa kanyang mga disipulo ang pagtitipon ng pag-aani, napakahina sa pananampalataya, napakapurol ng pangunawa, napakabagal sa pagkilos? Bakit haharapin ang kamatayan ngayon, at iwanan ang gawain sa kanyang pagkabata? Ang kalaban na sa ilang ay humarap kay Kristo ay sinalakay siya ngayon ng mabangis at tusong mga tukso. Kung si Jesus ay sumuko sandali, kung binago niya ang kanyang landas sa pinakamaliit na partikular na paraan upang iligtas ang kanyang sarili, ang mga ahensya ni Satanas ay magtatagumpay, at ang mundo ay nawala. Ngunit si Jesus ay matatag na itinapat ang kanyang mukha upang pumunta sa Jerusalem. Ang isang batas ng kanyang buhay ay ang kalooban ng Ama. Sa pagbisita sa templo noong siya ay bata pa, sinabi niya kay Maria, "Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa gawain ng aking Ama?" Lucas Kapitulo 2 versikulo 49. Sa Kana, nang naisin ni Maria na ipahayag niya ang kanyang mahimalang kapangyarihan, ang kanyang sagot ay, "Hindi pa dumarating ang aking oras." Juan Kapitulo 2 versikulo 4. Sa parehong mga salita ay sinagot niya ang kanyang mga kapatid nang hinimok nila siya na pumunta sa pista.
Ngunit sa dakilang plano ng Diyos ang oras ay itinakda para sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa mga kasalanan ng mga tao, at ang oras na iyon ay malapit nang dumating. Hindi siya mabibigo o mabibigo. Ang kanyang mga hakbang ay ibinaling patungo sa Jerusalem, kung saan ang kanyang mga kalaban ay matagal nang nagbabalak na kitilin ang kanyang buhay, ngayon ay ilalapag niya ito. Itinuon niya ang kanyang mukha ng matatag upang pumunta sa pag-uusig, pagtanggi, paghatol, at kamatayan. At siya ay, nagpadala ng mga sugo sa unahan niya, at sila'y nagsiparon, at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano, upang ihanda siya. Ngunit ang mga tao ay tumanggi na tanggapin siya, dahil siya ay patungo sa Jerusalem. Ito ay kanilang binigyang kahulugan bilang ibig sabihin na si Kristo ay nagpakita ng isang kagustuhan para sa mga Hudyo, na kanilang kinasusuklaman na may matinding kapitan. Kung siya ay dumating upang ibalik ang templo at sumamba sa bundok Gerizim, sila ay malugod na tatanggapin siya, ngunit siya ay pupunta sa Jerusalem, at hindi sila nagpakita sa kanya ng mabuting pakikitungo. Hindi nila namalayan na tinatalikuran na nila sa kanilang mga pintuan ang pinakamagandang regalo ng langit. Inanyayahan ni Jesus ang mga tao na tanggapin siya, humingi siya ng mga pabor sa kanilang mga kamay, upang siya ay makalapit sa kanila, upang ipagkaloob ang pinakamayamang pagpapala. Para sa bawat biyayang ipinakita sa kanya, gumanti siya ng mas mahalagang biyaya. Ngunit ang lahat ay nawala sa mga Samaritano dahil sa kanilang pagtatangi at pagkapanatiko. Si Santiago at Juan, ang mga mensahero ni Kristo, ay labis na inis sa ginawang pang-iinsulto sa kanilang Panginoon. Sila ay napuno ng galit dahil siya ay ginawang walang pakundangan ng mga Samaritano na kanyang pinarangalan sa pamamagitan ng kanyang presensya. Kamakailan lamang ay kasama nila siya sa bundok ng pagbabagong anyo, at nakita siyang niluwalhati ng Diyos, at pinarangalan nina Moises at Elias. Ang hayag na kawalang dangal na ito ng mga Samaritano, ay hindi dapat, naisip nila, na palampasin ng walang markadong kaparusahan. Pagdating kay Kristo, iniulat nila sa kanya ang mga salita ng mga tao, sinabi sa kanya na tumanggi pa nga silang bigyan siya ng matutuluyan sa isang gabi. Inakala nila na isang matinding kamalian ang ginawa sa kanya, at nang makita ang bundok Carmel sa malayo, kung saan pinatay ni Elias ang mga huwad na propeta, sinabi nila, nais mo bang utusan namin ang apoy na bumaba mula sa langit, at sunugin sila, gaya ni Elias, ginawa. Nagulat sila nang makitang nasaktan si Jesus sa kanilang mga salita, at mas nagulat pa nang ang kanyang pagsaway ay bumagsak sa kanilang mga tainga, hindi ninyo alam kung anong uri kayo ng espiritu, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang sirain ang buhay ng mga tao, kundi upang iligtas sila. At pumunta siya sa ibang nayon. Hindi bahagi ng misyon ni Kristo na pilitin ang mga tao na tanggapin siya. Si Satanas, at ang mga taong pinakilos ng kanyang espiritu, ang naghahangad na pilitin ang budi. Sa ilalim ng pagkukunwari ng kasigasigan para sa katwiran, ang mga taong nakipag-ugnay sa masasamang anghel ay naghahatid ng pagdurusa sa kanilang mga kapwa-tao, upang maibalik sila sa kanilang mga ideya ng relihiyon. Ngunit si Kristo ay laging nagpapakita ng awa, laging naghahangad na manalo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Hindi siya maaaring umamin ng walang karibal sa kaluluwa, ni tumanggap ng bahagyang paglilingkod, ngunit nais niya lamang ng kusang paglilingkod, ang kusang pagsuko ng puso sa ilalim ng pagpilit ng pag-ibig. Wala nang mas tiyak na katibayan na taglay natin ang espiritu ni Satanas kaysa sa disposisyon na saktan at sirain ang mga hindi pinahahalagahan ng ating gawain, o kumikilos ng salungat sa ating mga ideya. Ang bawat tao, sa katawan, kaluluwa, at espiritu, ay pag-aari ng Diyos. Si Kristo ay namatay upang kabyusan ang lahat. Wala nang higit na nakakasakit sa Diyos kaysa sa mga tao, sa pamamagitan ng pagkapanatiko sa relihiyon, na magdulot ng pagdurusa sa mga taong binili ng dugo ng tagapagligtas. At siya'y tumindig mula roon, at napasa mga hangganan ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan, at ang mga tao ay muling nagpulong sa kanya, at, gaya ng nakagawian niya, tinuruan niya silang muli. Marcos Kapitulo 10 versikulo 1. Ang isang malaking bahagi ng mga huling buwan ng ministeryo ni Kristo ay ginugol sa Perea, ang lalawigan sa kalayong bahagi ng Jordan, mula sa Judea. Dito ay dinagsa ng maraming tao ang kanyang mga hakbang, gaya noong unang bahagi ng kanyang ministeryo sa Galilea, at marami sa kanyang dating pagtuturo ay naulit.
Kung paanong sinugo niya ang 12, kaya't siya ay nagtalaga ng 70 iba pa, at sinugo silang 22 sa unahan ng kanyang mukha sa bawat lungsod at lugar na kanyang paruroonan. Lucas Kapitulo 10 versikulo 1, or v. Ang mga disipulong ito ay matagal nang kasama niya sa pagsasanay para sa kanilang gawain. Nang ipadala ang 12 sa kanilang unang hiwalay na misyon, ang ibang mga disipulo ay sumama kay Jesus sa kanyang paglalakbay sa Galilea. Sa gayon sila ay nagkaroon ng pribilehiyo ng matalik na pakikasama sa kanya, at direktang personal na pagtuturo. Ngayon, ang mas malaking bilang na ito ay pupunta rin sa isang hiwalay na misyon. Ang mga tagubilin sa 70 ay katulad ng ibinigay sa 12, ngunit ang utos sa 12, na huwag pumasok sa alinmang lungsod ng mga Gentil o ng mga Samaritano, ay hindi ibinigay sa 70. Bagamat si Kristo ay tinalikuran lamang ng mga Samaritano, ang kanyang pag-ibig sa kanila ay hindi nagbabago. Nang lumabas ang 70 sa kanyang pangalan, binisita nila, una sa lahat, ang mga lungsod ng Samaria. Ang sariling pagdalaw ng tagapagligtas sa Samaria, at nang maglaon, ang papuri ng mabuting Samaritano, at ang nagpapasalamat na kagalakan ng ketungin na iyon, isang Samaritano, na nag-iisa sa 10 ang bumalik upang magpasalamat kay Kristo, ay puno ng kahalagahan sa mga disipulo. Bumaon ng malalim ang aral sa kanilang mga puso. Sa kanyang atas sa kanila, bago ang kanyang pag-akyat sa langit, binanggit ni Jesus ang Samaria kasama ang Jerusalem at Judea bilang mga lugar kung saan sila unang nangaral ng Ebanghelyo. Ang utos na ito ay inihanda ng kanyang pagtuturo na kanilang gampanan. Nang sa pangalan ng kanilang Panginoon ay pumunta sila sa Samaria, natagpuan nila ang mga tao na handang tanggapin sila. Narinig ng mga Samaritano ang mga salita ng pagpupuri ni Kristo at ang kanyang mga gawa ng awa para sa mga tao ng kanilang bansa. Nakita nila na, sa kabila ng kanilang bastos na pagtrato sa kanya, ang iniisip lamang niya ay pag-ibig sa kanila, at ang kanilang mga puso ay nanalo. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit ay tinanggap nila ang mga mensahero ng tagapagligtas, at ang mga alagad ay nagtipon ng isang mahalagang ani mula sa mga dati nilang pinakamapait na kaaway. Ang basag na tambo ay hindi niya babaliin, at ang malabong lino ay hindi niya papatayin, siya ay maghahatid ng kahatulan sa katotohanan. At sa kanyang pangalan ay magtitiwala ang mga Gentil. Isaias Kapitulo 42 versikulo 3, margin, Mateo Kapitulo 12 versikulo 21. Sa pagpapadala ng 70, si Jesus ay nagbilin sa kanila, gaya ng kanyang iniutos sa 12, na huwag ipilit ang kanilang presensya kung saan sila ay hindi katanggap-tanggap. Sa alinmang lungsod na inyong pasukin, at hindi nila kayo tinatanggap, sabi niya, lumabas kayo sa mga lansangan niyaon, at inyong sabihin, kahit ang alabok ng inyong lungsod, na dumidikit sa amin, ay aming pinupunasan laban sa kayo, gayunman ay tiyakin ninyo ito, na ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. Hindi nila ito dapat gawin mula sa mga motibo ng sama ng loob o sa pamamagitan ng nasugatan na dignidad, ngunit upang ipakita kung gaano kalubha ang isang bagay na tanggihan ang mensahe ng Panginoon o ang kanyang mga mensahero. Ang pagtanggi sa mga lingkod ng Panginoon ay pagtanggi kay Kristo mismo. Sinasabi ko sa inyo, idinagdag ni Jesus, na sa araw na iyon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sedoma, kaysa sa lungsod na iyon. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang isip sa mga bayan ng Galilea kung saan ginugol ang napakaraming kanyang ministeryo. Sa malalim na kalungkutan na mga punto ay sinabi niya, sa aba mo, Chorazin. Sa aba mo, Betsaida. Sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa ay ginawa sa Tyro at Sidon, na ginawa sa inyo, sila'y matagal nang nagsisi, nananggakaw po sa kayong magaspang at abo. Ngunit higit na mapagpapaumanhinan ang Tyro at Sidon sa paghuhukom, kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, na itinaas hanggang sa langit, ay itatapon ka sa impyerno. Sa mga abalang bayan na iyon tungkol sa dagat ng Galilea, ang pinakamayamang pagpapala ng langit ay malayang inialay. Araw-araw ang prinsipe ng buhay ay pumasok at lumabas sa gitna nila. Ang kaluwalhatian ng Diyos, na inaasam na makita ng mga propeta at mga hari, ay sumikat sa maraming tao na dumagsa sa mga hakbang ng tagapagligtas. Ngunit tinanggihan nila ang makalangit na regalo. Sa isang dakilang pagpapakita ng pagkamaingat ay binalaan ng mga rabay ang mga tao laban sa pagtanggap ng mga bagong doktrina na itinuro ng bagong gurong ito, sapagkat ang kanyang mga teorya at gawain ay salungat sa mga turo ng mga ama.
Ang mga tao ay nagbigay ng paniniwala sa itinuro ng mga pari at mga pariso, bilang kapalit ng paghahangad na maunawaan ang salita ng Diyos para sa kanilang sarili. Pinarangalan nila ang mga pari at mga pinuno sa halip na parangalan ng Diyos, at tinanggihan ang katotohanan upang mapanatili nila ang kanilang sariling mga tradisyon. Marami ang humanga at halos mahikayat, ngunit hindi sila kumilos ayon sa kanilang mga paniniwala, at hindi ibinilang sa panig ni Kristo. Iniharap ni Satanas ang kanyang mga tukso, hanggang sa lumitaw ang liwanag bilang kadiliman. Kaya marami ang tumanggi sa katotohanan na magpapatunay sa pagliligtas ng kaluluwa. Sabi ng tunay na saksi, "Narito, ako'y nakatayo sa pintuan, at tumutuktok." Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 20. Ang bawat babala, pagsaway, at pagsusumamo sa salita ng Diyos o sa pamamagitan ng kanyang mga sugo ay isang katok sa pintuan ng puso. Ito ang tinig ni Jesus na humihingi ng pasukan. Sa bawat katok na hindi pinapansin, humihina ang disposisyong magbukas. Ang mga impresyo ng banal na espiritu kung ipagwawalang bahala ngayon, ay hindi magiging kasing lakas bukas. Ang puso ay nagiging hindi gaanong kahanga-hanga, at nahuhulog sa isang mapanganib na kawalan ng malay ng igsi ng buhay, at ng dakilang kawalang hanggan sa kabila. Ang ating paghatol sa paghatol ay hindi magmumula sa katotohanan na tayo ay nagkamali, ngunit mula sa katotohanang napabayan natin ang mga pagkakataong hatid ng langit para malaman kung ano ang katotohanan. Tulad ng mga apostol, ang 70 ay nakatanggap ng mga supernatural na endowment bilang tatak ng kanilang misyon. Nang matapos ang kanilang gawain, bumalik sila ng may kagalakan, na nagsasabi, "Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan." Sumagot si Jesus, "Nakita ko si Satanas na parang kidlat na bumabagsak mula sa langit." Ang mga eksena ng nakaraan at hinaharap ay ipinakita sa isip ni Jesus. Nakita niya si Lucifer nang siya ay unang itinaboy mula sa mga makalangit na lugar. Anabangan niya ang mga tagpo ng kanyang sariling paghihirap, nang sa harap ng lahat ng mundo ang katangian ng manlilinlang ay dapat na mahayag. Narinig niya ang sigaw, naganap na, Juan Kapitulo 19 versikulo 30, na nagpapahayag na ang pagtubo sa nawawalang lahi ay tiyak na magpakailanman, na ang langit ay ginawang walang hanggang panatag laban sa mga akusasyon, mga panlilinlang, mga pagpapanggap, na udyok ni Satanas. Sa kabila ng krus ng Kalbaryo, kasama ang paghihirap at kahihiyan nito, anabangan ni Jesus ang dakilang huling araw, kung kailan sasalubungin ng prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid ang kanyang pagkawasak sa lupa na matagal nang napinsala ng kanyang paghihimagsik. Nakita ni Jesus na ang gawain ng kasamaan ay nagwakas magpakailanman, at ang kapayapaan ng Diyos ay pumuno sa langit at lupa. Mula noon, ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat tumingin kay Satanas bilang isang nalulupig na kalaban. Sa krus, si Jesus ay upang makamit ang tagumpay para sa kanila. Ang tagumpay na iyon ay nais niyang tanggapin nila bilang kanila. Masdan, sabi niya, "Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yerokan ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng buong kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan ay hindi kayo sasaktan." Ang makapangyarihang kapangyarihan ng banal na espiritu ay ang pagtatanggol ng bawat nagsisising kaluluwa. Walang sinuman na sa pagsisisi at pananampalataya ay umangkin ng kanyang proteksyon ay hindi papahintulutan ni Kristo na dumaan sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Ang tagapagligtas ay nasa tabi ng kanyang mga tinukso at sinubak. Sa kanya ay hindi maaaring magkaroon ng kabiguan, pagkawala, imposibilidad, o pagkatalo. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Kapag dumating ang mga tukso at pagsubok, huwag mong hintayang ayusin ang lahat ng paghihirap, ngunit tumingin kay Jesus, iyong katulong. May mga Kristiyano na masyadong nag-iisip at nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ni Satanas. Iniisip nila ang kanilang kalaban, nagdarasal sila tungkol sa kanya, pinag-uusapan nila siya, at siya ay lalong lumalakas sa kanilang imahinasyon. Totoo na si Satanas ay isang makapangyarihang nilalang, ngunit, salamat sa Diyos, mayroon tayong makapangyarihang tagapagligtas, na nagpal-ayos ng masama sa langit. Nalulugod si Satanas kapag pinalalaki natin ang kanyang kapangyarihan. Bakit hindi pag-usapan si Jesus? Bakit hindi palakihin ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig? Ang bahaghari ng pangakong pumapalibot sa trono sa itaas ay isang walang hanggang patotona, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak,
upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ito ay nagpapatutuo sa sansinukob na hinding-hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga tao sa kanilang pakikibaka sa kasamaan. Ito ay isang katiyakan sa atin ng lakas at proteksyon hanggat ang trono mismo ay mananatili. Idinagdag ni Jesus, sa kabila nito ay huwag kayong magalak, na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, ngunit sa halip ay magalak, sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Huwag magalak sa pagkakaroon ng kapangyarihan, baka mawala sa paningin mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Mag-ingat na baka pumasok ang kasiyahan sa sarili, at gumawa ka sa iyong sariling lakas, sa halip na sa espiritu at lakas ng iyong guro. Ang sarili ay laging handa na kunin ang kredito kung ang anumang sukatan ng tagumpay ay dumalo sa trabaho. Ang sarili ay nambobola at dinadakila, at ang impresyon ay hindi ginawa sa ibang isipan na ang Diyos ay lahat at nasa lahat. Sinabi ni Apostol Pablo, kapag ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas. Ikalawang Korinto Kapitulo 12 versikulo 10. Kapag napagtanto natin ang ating kahinaan, natututo tayong umasa sa isang kapangyarihang hindi likas. Walang ibang makakahawak ng ganito kalakas sa puso kaysa sa nananatiling pakiramdam ng ating pananagutan sa Diyos. Walang ganap na umabot hanggang sa pinakamalalim na motibo ng pag-uugali bilang isang pakiramdam ng mapagpatawad na pag-ibig ni Kristo. Tayo ay dapat makipag-ugnayan sa Diyos, at pagkatapos ay mapuspos tayo ng kanyang banal na espiritu, na nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Pagkatapos ay magalak na sa pamamagitan ni Kristo ay naging konektado ka sa Diyos, mga miyembro ng makalangit na pamilya. Habang ikaw ay mukhang mas mataas kaysa sa iyong sarili, magkakaroon ka ng patuloy na pakiramdam ng kahinaan ng sangkatauhan. Kapag hindi mo pinahahalagahan ang iyong sarili, mas magiging malinaw at ganap ang iyong pag-unawa sa kahusayan ng iyong tagapagligtas. Kung mas malapit mong iugnay ang iyong sarili sa pinagmumulan ng liwanag at kapangyarihan, ang mas malaking liwanag ay masisira sa iyo, at ang mas malaking kapangyarihan ay mapapasa iyo upang gumawa para sa Diyos. Magalak na ikaw ay kaysa ng Diyos, kaysa ni Kristo, at kasama ng buong pamilya ng langit. Habang ang 70 ay nakikinig sa mga salita ni Kristo, ang banal na espiritu ay nagpapakintaw sa kanilang mga isipan ng mga buhay na katotohanan, at nagsusulat ng katotohanan sa mga tapyas ng kaluluwa. Bagamat pinalibutan sila ng maraming tao, sila ay parang nakakulong sa Diyos. Sa pagkaalam na nakuha nila ang inspirasyon ng oras, si Jesus ay nagagalak sa espiritu, at nagsabi, "Ako ay nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong itinago ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol, gayon paman, Ama, sapagkat ito'y mistulang mabuti sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at ang kung kanino siya ipahahayag ng anak. Ang mga pinarangalan na tao ng mundo, ang tinatawag na dakila at matatalinong tao, kasama ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki na karunungan, ay hindi mauunawaan ang katangian ni Kristo. Hinatulan nila siya mula sa panlabas na anyo, mula sa kahihiyan na dumating sa kanya bilang isang tao. Ngunit sa mga mangingisda at mga public ay ibinigay upang makita ang di nakikita. Maging ang mga alagad ay nabigo sa pagkaunawa sa lahat ng nais ni Jesus na ihayag sa kanila, ngunit paminsan-minsan, habang isinusuko nila ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ang kanilang mga isip ay naliwanagan. Napagtanto nila na ang makapangyarihang Diyos, na nakasuot ng damit ng sangkatauhan, ay kasama nila. Si Jesus ay nagalak na kahit na ang kaalamang ito ay hindi taglay ng matatalino at matino, ito ay nahayag sa mga mapagpakumbabang taong ito. Kadalasan nang iniharap niya ang mga kasulatan sa lumang tipan, at ipinakita ang kanilang aplikasyon sa kanyang sarili at sa kanyang gawain ng pagbabayad sala, sila ay ginaisang ng kanyang espiritu, at itinaas sa isang makalangit na kapaligiran. Sa mga espiritual na katotohanang sinabi ng mga propeta ay nagkaroon sila ng mas malinaw na pagkaunawa kaysa sa orihinal na mga manunulat mismo. Pagkatapos nito ay babasahin nila ang mga kasulatan sa lumang tipan, hindi bilang mga doktrina ng mga eskriba at pariso, hindi bilang mga pananalita ng mga pantas na patay na,
kundi bilang isang bagong paghahayag mula sa Diyos. Nakita nila siya, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at sa inyo. Juan Kapitulo 14 versikulo 17. Ang tanging paraan kung saan maaari tayong magkaroon ng mas perpektong pagkaunawa sa katotohanan ay sa pamamagitan ng pagpapanatiling malambot ang puso at masupol ng Espiritu ni Kristo. Ang kaluluwa ay dapat linisin mula sa kawalang kabuluhan at pagmamataas, at iwanan ang lahat ng nagmamay-ari nito, at si Kristo ay dapat maluklok sa loob. Ang agham ng tao ay masyadong limitado upang maunawaan ang pagbabayad sala. Ang plano ng pagtubos ay napakalawak na hindi maipaliwanag ng pilosopiya. Ito ay mananatiling isang misteryo na hindi maarok ng pinakamalalim na pangangatwiran. Ang agham ng kaligtasan ay hindi maipaliwanag, ngunit maaari itong malaman sa pamamagitan ng karanasan. Siya lamang na nakakakita ng kanyang sariling pagkamakasalanan ang makakakilala sa kahalagahan ng tagapagligtas. Puno ng pagtuturo ang mga aral na itinuro ni Kristo habang siya ay dahan-daang lumakad mula sa Galilea patungo sa Jerusalem. Masigasig na nakinig ang mga tao sa kanyang mga salita. Sa Perea at sa Galilea ang mga tao ay hindi gaanong nasa ilalim ng kontrol ng pagkapanatiko ng mga Hudyo kaysa sa Judea, at ang kanyang pagtuturo ay nakatagpo ng tugon sa kanilang mga puso. Sa mga huling buwang ito ng kanyang ministeryo, marami sa mga talinghaga ni Kristo ang binanggit. Ang mga pari at mga rabay ay hinabol siya na may patuloy na pagtaas ng kapitan, at ang kanyang mga babala sa kanila ay kanyang tinakpan ng mga simbolo. Hindi nila mapagkakamalan ang kanyang kahulugan, ngunit wala silang mahanap sa kanyang mga salita na mapagbabatayan ng paratang laban sa kanya. Sa talinghaga ng pariso at maniningil ng buwis, ang pansariling panalangin, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako gaya ng iba pang mga tao, nakaiba sa pakiusap ng nagsisisi, maawa ka sa akin na makasalanan. Lucas Kapitulo 18 versikulo 11-13. Kaya sinaway ni Kristo ang pagkukunwari ng mga Hudyo, at sa ilalim ng mga larawan ng baog na puno ng igos at ng dakilang hapunan ay inihula niya ang kapahamakan na sasapit sa hindi nagsisisi na bansa. Yaong mga tumanggi ng may panunuya sa paanyaya sa piging ng Ebanghelyo ay narinig ang kanyang mga babalang salita, sinasabi ko sa inyo, na sinuman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatikim ng aking hapunan. Lucas Kapitulo 14 versikulo 24. Napakahalaga ng pagtuturo na ibinigay sa mga alagad. Ang talinghaga ng mapang-akit na balo at ang kaibigang humihingi ng tinapay sa hating gabi ay nagbigay ng bagong puwersa sa kanyang mga salita, humingi, at kayo ay bibigyan, humanap, at kayo'y makakatagpo, kumatok ka, at ito ay bubuksan sa iyo. Lucas Kapitulo 11 versikulo 9. At kadalasan ang kanilang nag-aalinlangang pananampalataya ay pinalakas ng alaala na sinabi ni Kristo, hindi ba gagawa ng katarungan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, na dumaraing sa kanya araw at gabi, at siya ay may mahabang pagtitiis sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, na agad niyang gagawin sa kanila ang katarungan. Lucas Kapitulo 18 versikulo 7, 8, or v. Margin. Ang magandang talinghaga ng nawawalang tupa ay inulit ni Kristo, at dinala niya ang aral nito ng mas malayo, tulad ng sinabi niya tungkol sa nawawalang piraso ng pilak at sa alibughang anak. Ang puwersa ng mga aral na ito ay hindi lubos na napahahalagahan ng mga alagad, ngunit pagkatapos ng pagbuhos ng banal na espiritu, habang nakita nila ang pagtitipon ng mga Gentil at ang inggit na galit ng mga Hudyo, mas naunawaan nila ang aral ng alibughang anak, at maaaring pumasok sa kagalakan ng mga salita ni Kristo, na karapat na dapat tayong magsaya, sapagkat ang aking anak na ito ay namatay, at muling nabuhay, siya ay nawala, at natagpuan. Lucas Kapitulo 15 versikulo 32-24. At sa paglabas nila sa pangalan ng kanilang guro, na nahaharap sa kadastaan at kahirapan at pag-uusig, madalas nilang pinalakas ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang utos, na sinabi sa huling paglalakbay na ito, huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong tinatangkilik, at magbigay ng limos, ihanda ninyo ang inyong sarili ng mga supot na hindi naluma, isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, kung saan walang magnanakaw na lumalapit, o gamo-gamo man ang sumisira.
Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Lucas Kapitulo 12 versikulo 32 hanggang 34. Dito nagtatapos ang Kabanata 53. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.